Good morning po sa inyo lahat. Isa pang lingyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating araling ngayong umaga ay, bakit ba may pagsubok pa? Bakit ba may pagsubok pa? Ito po mahirap ang dumaan sa pagsubok. Halimbawa, mahirap wala ng yaman at pera, mahirap mabaon sa utang. Mahirap magkagulo-gulo ang ating pamilya o iwan tayo ng ating mahal sa buhay. Mahirap makaranas ng matinding karamdaman at wala pang pera ang pagpapagamot. At so nga po si Pablo, kahit si Pablo mismo, na isang mahusay na Kristiyano, ay dumaan sa pagsubok. Ay sa kanya, bakit kaya siya dumaan sa pagsubok? At ito yan po ang sagot niya sa 2 Korinto, Kapitulo 1 ng Biblia. Una po ay sa verse 4, upang sa panahon ng kapigatian, maaliw tayo ng Diyos. At pagkatapos, tayo naman ang magbibigay aliw sa ibang namimighati. Ay po sa versikulo, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapigatian upang ating maaliw ang nangasa anumang kapigatian sa magitan ng pag-aliw na nialiw din sa atin ng Diyos. Kaya po ituring po natin na paglago, pagkapahusay at para bagang training o pagkasanay ang pagsubok sa ating buhay. Kapag tayo po'y tumibay at lumakas dahil sa pagsubok, sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos, tayo naman ay maaaring magpatibay at magpalakas sa iba sa panahon ng kanilang sariling pagsubok. Ikalawa po, ang pagsubok ay paraan din upang tayo ay umasa hindi sa ating sarili, kundi tayo umasa sa halip, sumandal, at magtiwala sa ating Diyos. Ay nga po kay Pablo sa verse 8, sila'y dumanas ng kapigatian, totoong nabigatan at nawala na ng pag-asa sa buhay. At ayon sa verse 9, oo, kami nagkaroon sa aming sarili ng hatol sa kamatayan upang huwag kaming magtiwala sa amin ding sarili, kundi sa Diyos na mabubuhay na mag-uli sa mga patay. Ito po ang dalawang dahilan ng pagsubok. Una-una, upang mag-aliw sa iba. At ikalawa, ay mapalapit po tayo sa Diyos. Maraming salamat po.